si Mario, taga-probinsya at isang dayo. Lumuwas ng Maynila magbabakasakali na narito ang hinahanap kong swerte. Ngunit naging mapait ang siyang sinapit. Walang matamis na halos sa kaping mainit dahil sa naging mailap sa mga pulis. Hindi makatulog kahit saglit. Sa dami ng kasalanan na aking nagawa, di ko na matandaan kung saan ba ako magsisimula. Isa-isahin kong sabihin at aminin ang pagkakasala. Yung iba ay kapit sa patalim para sa kumakalam na sikmura. Pero ito ang pinakamabigat na aking nagawa. Isang gabi may ali kaming inabangan. Sa madilim na iskinita ay aming tinambangan. Makuha lamang ang laman ng pitaka, alahas, singsing at kwintas. Gamit ang patalim nakatutok sa tagiliran. Sa di inaasahan sinaksak nitong aking kaibigan. Dahil nagsisigaw na siya daw ay tulungan. Sa takot na may ibang makakaalam kaya tinuluyan para pakalmahin. Gusto ko sanang tulungan at isalba ang ali na inosenteng aming biniktima. Ngunit ako ay hinila ng kaibigan sa pagtakas para hindi mahuli ng mga alagad ng batas. Dahil sa konsensya ako ay di naging mailap. Agad sumuko sa batas, mga kamay ay aking itinaas. Dahil yung ali na aming nabiktima ay siyang tumulong sa akin nung una. Naging malagim man ang sinapit, mga hindi ka nais-nais, pilit takasan, paggawa ng kasalanan. Marahil ay nakaguhit na sa aking kapalaran. Naakala ko dito ko matatagpuan ng kaginhawaan. Sa halip ay nagtitiis sa hawlang masikip. Mainit at malamig, matulog sa sahig na karton ang banig. Kaya ako ay lumalapit sa iyo, Panginoon, para humingi ng tawad sa mga nagawa kong pagkakamali ngayon. Ako ay nagsisi sa nagawa kong kasalanan. Pinagdusahan ko lahat habang nakapiit dito sa kulungan. Dahil bukas, hahatulan na ako ng kamatayan para pagbayaran ng lahat ng aking kasalanan. Pangalan ko naman ay Alan, isang negosyanteng mayaman. Nanalo sa halalan gamit impluwensya at kayamanan. Naging matakaw sa salapi kaya't naging magnanakaw. Gusto ko ay kaginhawaan kung kaya't naging uhaw. Sa paggawa ng kasalanan, naging sakim sa kayamanan. Sila mga maliliit tinatapakan, naging matapang, maraming inaapi, sinasaktan at ginugulpi. Kayang paikuti ng batas gamit ang pera. Nabibili ko ang tao sa maliit na halaga. Pwede magturo ng iba ang saksi, gawing may sala ang mahirap at inosente. Mga kasalanan ko ay patong-patong. Pwede nang gawing panggatong, walang ustisya sa mga taong inagawan ng karapatang mabuhay. Sirain ang bahay, tanggalan ng hanap buhay. Harap-harapang ninakawan ng taong bayan. Hinayangang magutom sila at matulog sa lansangan. Pera ay binulsa sa halip na itulong para sa mga nasalanta ng bagyo't baha. Ginamitan ng mga matatamis na salita. Tila kong matulis kaya sila nakuha. Kinapala ng mukha, ginamitan ng dahas. Kaya ako ay naging tanyag sa lahat. Maraming sasakyan, bahay at ari-arian. Di mabilang pira ko sa bangko na iba't iba ang nakapangalan. Hindi ko pawis kundi pawis ng iba. Sila ang nagtiis habang ako ay nakaupo lamang sa sopa. Nag-aagawan sa isinaboy na bigas sa lupa. Bawat butil tinatyagang mapulot upang makuha nito mga alipin kong dukha. Namuhay ako na may karangyaan, walang kaba. Dahil lagi makapal ang laman ng pitaka. Nakakatulog sa malambot na kama. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Katulad ng araw sa paglubog, naging madilim sa palibot ang kasunod. Ngayon ay aking napagtanto na kahit anong yaman mo ay walang halaga ito. Dahil sa dami ng pera ay di kayang isalba upang buhay ay madugtungan. Sa sakit kung walang lunas, sa kamatayan ay di makakatakas. Sapagkat bilang na lang ay oras. Salitang patawad sa huli gusto kong bitawan. Patawad Panginoon sa nagawa kong mga kasalanan at sa mga taong nasaktan. Kayamanan ko inyong pagkati-hatian, marahil ito ang paraan para mabayaran. Mapatawad mo ko, makapasok sa iyong kaharian. Sa mundong ating ginagalawan na sa palibot lamang natin ang tentasyon. Para tayo ay magkasala at mamunga ito ng kasalanan. At sa kalaunan bayad ay kamatayan. Maging maingat sa bawat hakbang ng iyong dinadaanan. Pagkat laging nakaatang para ikaw ay makapitan nitong mabait na kapalaran. Walang taong perpekto dahil ang lahat ay nagkasala. Oo, tama. At huwag nating gawing rason ang salitang walang taong perpekto. Dahil tayo ang gumagawa ng tama o mali. Kay daling gumawa ng pagkakamali at nahihirapan tayong gawin ang tama. Dahil nasa mali ang kay dali makuha. Karangyaan
kagandahan sa buhay at kayamanan. Iba't ibang klase ang kasalanan, alam mo yun kaibigan. Ngunit iisa lang ang pwede nating gawin: humingi ng tawad sa Diyos, isuko ang sarili at magpakumbaba sa Kanya, sundin ang kalooban Niya at naaayon sa Kanyang mga utos. Pangako na ikay magbabago at tuluyang talikuran ng paggawa ng kasalanan.